Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paano masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin, ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, patuloy nating itinataas sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan. Patuloy ang ating pasasalamat sa mga biyaya at grasyang ating natatanggap sa buhay. At sama-sama nating iniaakyat sa Diyos ang lahat ng ating kahilingan. Bagamat maulan sa labas, pagmasdan po ninyo, 5:00 ng umaga, punong-puno ang tao dito sa tahanan at simbahan ni Jesus Nazareno. Sapagkat araw ng ating debosyon, araw ng pasasalamat, itaas ang kamay at ibigay ang pinakamalakas na palakpak sa ating Hari at Tagapagligtas. Ang kaharian po ni Haring David ang pinakamalaking kaharian na natamasa ng mga Hudyo. Pinakamagaling pong mandirigma si David at siya ang sumakop sa maraming bansa dahil sa kanyang husay sa pakikipagdigma. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, naghintay po ang mga Hudyo ng isang haring katulad niya na lalaban
at tatalo sa pamahalaang Romano. Nag-abang sila ng isang politikal na Mesiyas. Isang Mesiyas na inaasahan nilang may gintong korona, may kaharian, nakaluklok sa trono. Ito ang klase ng paghaharing nasa utak ng mga Hudyo. Subalit, pagmasdan ninyong mabuti, ang pagiging Mesiyas, ang pagdating ng mahal na Poong Jesus Nazareno ay hindi politikal. Ito ay gaya ng isang mabuting pastol na nagtatanggol sa kaniyang kawan. Isang tunay na hari, ngunit hindi nakatira sa palasyo, kung hindi nakatira sa bawat puso ng mga tao. Nakatira si Jesus Nazareno sa mga puso ng mga dukha, sa puso ng mga inaapi, at sa puso ng mga walang maaasahan sa buhay. Isang hari, hindi suot ang marangyang damit, kung hindi ang damit ng kabanalan at pagkakawanggawa. Isang hari, hindi suot ang koronang ginto, subalit koronang tinik na tumubos sa ating kasalanan. Kaya nga para sa atin, ang tagapagligtas nagaganap sa mga gawain ni Haring David, walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Siya lamang ang tinutukoy sa mga matatanang kasulatan, sa mga propesiya at mga orakulo ng mga propeta, na ang Mesiyas magmumula sa angkan ni Haring David, na kung saan ang kaniyang kaharian magpakailanman. Subalit ito po ang nakalulungkot na katotohanan. Ang mga Hudyo, nakita ng kanilang dalawang mata si Jesus Nazareno. Nakasama nila si Jesus sa sari-saring kainan at usapan. Nakita nila ang mga pagpapagaling ni Jesus, mga kababalaghan at himalang ginawa. Ngunit hindi tinanggap si Jesus Nazareno bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung hindi ninyo maitatanong mga kapatid, hanggang sa kasalukuyan, ang mga Hudyo naghihintay ng pagdating ng Mesiyas. Isang politikal na Mesiyas. Kaya nga ang magandang katanungan para sa pagninilay natin sa araw na ito, tinatanggap ba natin ang mahal na Poong Jesus Nazareno bilang ating Panginoon, bilang ating manunubos, bilang ating tunay na kaibigan, at bilang tunay na Diyos? O katulad din ba tayo ng mga Hudyo na kadalasan nagbubulag-bulagan at hirap matanggap ang katotohanan ng Panginoong Hesukristo? Kaya nga mga kapatid, harinawa, tayo ay laging matutong magpasalamat, matutong kumilala sa ating tunay na hari, ang anak ni David, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, sapagkat kay Jesus, siya lamang ang ating pag-asa, siya ang ating lakas at inspirasyon sa daming pagsubok at unos na dumating sa atin. Alam natin lahat
sa ating mga puso. Hindi niya tayo iniwan dahil ang pagiging hari ni Jesus Nazareno, naranasan natin hindi dahil sa kaningningan ng kanyang damit, hindi dahil sa gintong palasyo at mamahaling kagamitan, subalit nakilala natin ang paghahari ni Jesus Nazareno sa tuwing tayo'y may sakit, sa tuwing tayo'y may problema. Siya ang ating takbuhan. Siya ang sa atin ay nagpapagaling. Sa tuwing tayo'y nawawala ng pag-asa, siya ang ating nagiging tanglaw at kalakasan. Sa tuwing tayo'y nasa kadiliman, siya ang ating nagiging liwanag at sanggalang. Sa tuwing tayo'y nasa panganib, siya ang ating kaligtasan. Iisa lang ang ibig sabihin, si Jesus Nazareno, ang ating tunay na hari. Siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.